Ang mga sumusunod ay ginamit at ginawa bilang bahagi ng pangangailangan sa asignaturang panitikan at lipunan. At ang mga sumusunod ay pawang katotohanan lamang at ang pangunahing gamit ng bidyong ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon. Kaibigan, iyong mabuting pagmasdan ang dulot ng kahirapan. Ang iba ay wala ng tahanan, nakikitira na lang sa lansangan. Kailan ba makakamit ang kaginawaan? Please naman pakibilisan. Sana'y kahirapan ay di na maranasan. Katapusan nito ay siyang pangarapan ng sambayanan. Kaibigan, alam mo ba ang pakiramdam na ang sikmura mo ay walang laman? Marami ang may ganyang kalagayan, minsan sa basurahan na lang nag-aabang. Sino ang malalapitan? Wala na ba itong katapusan? Kahirapan kami ay lubayan. Sana'y kahirapan ay di na maranasan. Katapusan nito ay siyang pangarapan ng sambayanan. Norhana! Halika na! Sige! O diba, kahit hindi ka na umuwi para magtanghalian, pag may pakain dito, busog-busog ka. Oh, Norhana. Alam ko, paborito mo to. Salamat po. Akala ko ba gutom ka? Ba't hindi mo inubos? Nay! Nandito na ako! Uy! May ulam na tayo! Halika, pasok ka na. Salamat, anak, ha? Sa bawat 8-piece KFC bucket meal, makakatulong ka sa World Food Program at sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Ina ko, sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo
may maayos na buhay. Kung balik eskwela na marami sa Lunes, may ilang kabataan naman na hindi makakapag-aral dahil sa kahirapan. Nagpapatrol, Abner Mercado. Mula Masbate dito sa Remedios Circle sa Malate napadpad ang pamilya ni Lola Emma. Kung naghahanda na ang maraming bata sa pasukan sa Lunes, hindi naman makakapasok ang 3 apo ni Lola Emma. 2 taon nang tigil sa pag-aaral sa elementarya ang mga bata dahil sa kahirapan. At di makakapasok kahit libre pa sa pampublikong paaralan. Gusto ko ba sa makapag-aaral kasi hindi man para po sa akin, para sa kanila eh. Nang magtapos naman si Ian sa high school, hindi na siya nakatawid sa koleyo dahil din sa kahirapan. Sa nakaraang 7 taon, sumubok siya ng iba't ibang trabaho gaya ng pagiging serbidor sa karinderya ng kapatid. Kung nagtuloy-tuloy sana ang pag-aaral, tapos na siya ngayon ng koleyo. Dahil nga po sa hindi po ako nakapag-aral, nahirapan din po ako maghanap ng trabaho. Ilan lamang sina Ian at mga apo ni Lola Emma sa maraming mga batang Pilipino na hindi nakakapasok sa paaralan dahil sa kawalan ng panusto sa pag-aaral. Noong 2013, nasa 4 na milyon ang out-of-school youth ayon sa PLEMS. Isipin nila yung pag-aaral kasi nasa huli yung pagsisisi. Hirap makakuha ng maayos na trabaho, pero aminado si Ian na kung nagkaroon lang ng pagkakataon, edukasyon sana ang kanyang susi para sa mas maginhawang kinabukasan. Abner Mercado, ABS-CBN News. Oh, Ninyo Se, dala niyo na ba yung gulay na pinabili ko sa inyo? Opo, Nay Perla! Oh, Ninyo, dito tagpuan natin ha. O, palit na tayo. Jose, Uy. dalhin mo na to at baka magutom ka Biskuit, mamaya. naman po. Di na tayo magugutom, Ninyo. Oh, wag na kayong maghati. Meron din para kay Ninyo. Ay, salamat po, Nay Perla. Tayong dalawa. Tayo lang dalawa. Sabay na nangangarap. Pag-asa'y sa mulya. Balik na tayo. Tayong dalawa. Tayong dalawa. Sus. Oh, ayan na. Ay, ito naman para sa'yo. Salamat po. Pinilit kong magtinda kahit gabi na para magkapera tayo ngayong Pasko pero walang bumili kahit isa. Okay lang yan, kuya. Kinanay Perla? Huh? Uy! Nanay Perla, maraming salamat po. Oh, pumasok na kayo sa loob at dito na kayo mag-Noche Buena, ha? Si tatay po, walang kasama. Naghihintay na siya sa loob. Talaga po? Salamat po. Totoo nga po talaga ang Pasko. Maligayang Pasko sa inyo, ha? Mahirap maging mahirap. Walang makain. Lagi na lang pag ganito. Wala na naman tayo pagkain. Ano pa pag ginagawa mo? Tingin ba sumasapat yung kinikita mo? Uuwi ako sa bahay. Madadatnan ko sila na nag-aaway. Nagtatalo at nagduduruan. Masakit. Masakit isipin na bakit kami? Ano ang ginawa naming mali para makamtan ang ganitong klase ng buhay? Palaging walang pagkain, palaging may nagdadabog. Ang hirap mabuhay.
Di ko na alam kung ano ang aking gagawin. Pagpasok ng eskwela, na walang laman ng tiyan. Uuwi na kumukulo ang sikmura. Di ko na alam kung anong mangyayari sa aking kinabukasan. Ating lang tayo. Pumasok. Ano ganda lang kayo? Pumasok, pre. Nakatang pumasok. Oo, wag na siguro. Mas masayang tumambay na lang. Ayun. Uy, ito pala si Pedro, oh. Nariyan pa ang aking mga kaibigan na hindi ko alam kung totoo nga ba na sila ay aking kaibigan. Nang dahil sa kalagayan ng buhay ko, nang dahil lamang kami ay mahirap, ako na lagi ang kanilang pinagtitripan. Ang hirap mabuhay sa mundong di ko alam kung patas pa ba. Kahit pangbili ng gamot, wala kami. Pantukan sa mukha ba? Oo nga, ang buhay matukan. Kaya mahaba na lang. Sandibo siguro. Sandibo. Bakit? Anak mo nilalagnat! Hindi ba sapat ang aking binibigay na pera para lang mapagamot yung bata na yan? Di ba pinangiinom mo lang? Woo! Ito ng ganito. Lagi na lang tayo naghihirap. Hihirapan na ako. Palagi na lang silang nag-aaway dahil sa kahirapan ng aming buhay. Wala na akong maisip na paraan kung paano kami magpapatuloy. Nahihirapan na ako at nahihirapan na ako para sa mga magulang ko. Hindi ko ginusto ito. Di namin ito ginusto. Nauubusan na ako ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano kami makakaahon sa kahirapang ito. Ang hirap talagang maging mahirap. Ang sabi ng tatay ko, kahit anong klaseng trabaho daw ang pasukin niya, hindi siya makapasok dahil mas inuunang tanggapin ang may napagtapusan, ang may napag-aralan. Kahit simpleng trabaho lamang, hindi siya makuha dahil sa kanyang katayuan. Ang kanyang napag-aralan ay hindi sapat. Grabe na ang diskriminasyon sa mundong ito. Hindi na patas. Hindi patas ang mabuhay sa mundong walang awa sa mahihirap. Gaya namin. Anong papasokin mo? Welder. Welder. Pasensya na pero hindi kita matatanggap. Eh bakit? Paano si Anthony? Hindi naman siya tamay lang, hindi naman siya katulad ko. Alin ba? Yung unang pumasok? Oo. Pasensya na pero yung pala namin siya kasi parang nakakakop sa pag-apply ng trabaho. Pero ikaw, kita mo yung pananamit mo. Isang araw, may tumawag sa aking itay. Kaibigan niya mula sa ibang bansa. Inalok siya ng trabaho at doon muna manirahan. Pumayag naman siya. Sa kadahilan ng kailangan namin ng pera upang makaahon sa hirap. Kinausap niya ang aking ina. Sinabi na kailangan niyang umalis at doon muna sa ibang bansa. Mahirap. Malungkot. At nang aking habulin ang aking itay,
Hindi ko na siya naabutan, ngunit alam ko na masaya siya dahil makakapagtrabaho na siya sa ibang bansa. At maiaahon niya kami sa hirap. Mahirap mabuhay sa mundong namimili ng bibigyan ng hanap buhay. Ang kahirapan sa Pilipinas ay nagdudulot ng malalim na epekto sa lipunan, partikular na sa kabataan. Ang mga pamilyang mahirap ay nahaharap sa kawalan ng sapat na kita para sa pangangailangan ng kanilang mga anak, tulad ng edukasyon, kalusugan at tamang nutrisyon. Ang kakulangan sa edukasyon ay maaaring maging hadlang sa kanilang hinaharap dahil limitado ang kanilang akses sa mga oportunidad. Maaari itong magresulta sa limitadong trabaho at mas mataas na posibilidad ng pagiging hindi nakatapos ng pag-aaral. Bukod dito, ang kalagayan ng kahirapan ay maaaring magdulot ng stress at kawalan ng seguridad sa kanilang pamilya na maaaring humantong sa mental health issues. Ang mga kabataang lumalaki sa ganitong kalagayan ay maaaring mahirapang mapanatili ang kanilang positibong pananaw sa buhay. Sa pangkalahatan, ang kahirapan ay naglalagay ng malupit na limitasyon sa pag-unlad ng kabataan, anuman ang kanilang potensyal. Ang mahalagang hakbang para mabawasan ang epekto nito ay ang pagtutok sa mga programa at proyekto na naglalayong mapabuti ang ekonomiya, edukasyon at kalusugan sa bansa. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kami ang ikalawang pangkat at ang patalastas na ito ay pinamagatan naming kahirapan. Ang hindi nakikitang kalaban, ngunit kay hirap makipagbunuan.